Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Isang masiglang hapon at syempre isang makabambantiho na araw ho sa inyong lahat mga ka-Isabelenyo. Muli sumasa impapawid ang isa na namang espesyal na edisyon ng ating programang Isabela Connect dito. At syempre kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Pamalang Palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang. Alam natin ho lahat ay naramdaman na ho no, yung excitement para ho sa ating taon ng Bambanti Festival dahil libo-libong tao ang talaga namang hong dumalo sa formal na pagbubukas ng ating Bambanti Village sa harapan ho ng provincial capital dito ho sa lungsod ng Ilagan kahapon ho yan. Ngunit kasabay nga ho ng saya, mahalagang malaman din ho natin, handa nga ba ang ating seguridad at daloy ho ng trapiko. At ngayong hapon, makakakonect ho natin ang dalawang mahalagang opisyales na magsisiguro ho ng ating kaayusan. Kasama ho natin ang ating Public Order and Safety Officer. At the same time, siya ho yung ating Incident Commanding Officer ng Pamalang Palalawigan ho ng Isabela, si Sir Kim Patrick Agbayani. At ang hepe ho ng City of Ilagan, PNP, walang iba kundi po si Police Lieutenant Colonel Jeffrey Raposas. Welcome ho no, sa Isabela Broadcast Center. Pagbati ho muna ninyo, Lieutenant Colonel Raposas, sir. Yes, Sir Ezekiel, sa atin pong mga kababayan, mga Isabelino. Yes, okay. Sa atin pong mga kababayan, sorry po, sir. Mga Isabelino po, isang masigabo, masaya, at maayos po na pagbati po sa ating lahat, lalo na po dito sa pagdiriwang po natin ng atin pong Bambanti 2026. So, inaanyayahan po natin, Sir Ezekiel, yung mga ating kababayan na dumalo na makisaya po sa atin dito sa provincial capital para po doon sa pagdiriwang po natin ng atin pong Bambanti. Oo, talagang sanay na sanay ho no, ang hepe ho natin ng Ilagan City PNP. And of course, ang ating Incident Commander ho ng Peace and Order para ho sa Bambanti Festival. Eto, suking-suki din ho natin at alam kong pamilyar ho ang kanyang boses at kanyang mukha. Ayan, sa ating social media, sa Isabela Broadcast Center. Welcome back ho muli, Sir Kim. Good afternoon, Exi, at sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig sa Isabela PIO dito sa Broadcast Center. Binabati ko kayo ng isang magandang hapon mula sa chairman ng ating committee ng Peace and Order, Traffic, Parking and Crowd Control, si Board Member Ed Christian Esgo ng 2nd District ng Lalawigan ng Isabela, and of course si Board Member AJ Diaz ng 1st District ng Lalawigan ng Isabela. So good afternoon po sa inyong lahat. Anyway, una sa lahat, maraming salamat ho mga sir dahil nga ho sa time na inyong ibinigay ho dito sa kabila ho ng inyong hectic schedule na I know busy ho kayo pero alam ko marami pa ho kayong mga pagkakabalahan. Dumako na ho tayo agad sa ating talakayan dahil nais lamang ho naman namin no, na magkaroon ho ng update regarding ho sa inyong mga tinututukan. Kay hepe ho muna, bilang hepe ho ng pulisya dito ho sa Ilagan City ho, sir, ano po yung kasalukuyang status na ng ating Peace and Order sa kasagsagan ho ng malaking selebrasyon ho ng Bambanti Festival? Yes, Sir Ezekiel, masaya po tayong pinapaabot sa atin pong mga kababayan na ang peace and order situation po dito sa City of Ilagan, na meron po tayong generally peaceful situation dito sa City of Ilagan gawa ng wala po tayong mga naire-record na mga di ka nais-nais na pangyayari dito po sa ating probinsya, lalong-lalo na po dito sa City of Ilagan. Meron po tayong mga nire-responden, but then ito po yung mga commotions lamang nagawa po ng mga kalasingan ng ating pong mga kababayan. But then other than that, wala na po tayong mga ibang cases na naire-record po dito sa City of Ilagan. Maybe siguro gawa po nung pinaigting na seguridad na ginagawa po natin dito sa City of Ilagan ngayon as we observe
ang dami po tayo mga tropa na naka-deploy po sa kahit saang sulok po dito sa lalo na po dito sa Capitolio po, Capitol Ground, and of course dun sa mga area kung saan may mga activities po tayo na gaganapin para dito sa pagdiriwang po ng Banbanti Festival po natin. Oo, nako, it's good to hear that, no, Hepe. Pero Sir Kim, habang sinisuguro ho nila Hepe, no, sa PNP yung seguridad, ang trapiko ho naman na isa ho talaga ito sa pinaka stress, kumbaga, no. Hindi lang ho sa mga drivers, sa mga may-ari ho ng sasakyan, kundi kayo na nagmamando ho ng trapiko. So, ano po yung inyong traffic management plan ho naman? May mga kalsada ho ba tayong isasara or ginawang one way para hindi ho magkabuhol-buhol? Para na rin ho sa kaalaman natin ho mga viewers. Exi, so nais kong kunin ang pagkakataong ito magpasalamat sa ating mga kasama na agencies dito sa pagpapatupad ng ating traffic plan. So kasama natin si Fire Senior Superintendent Archie Andumang ng BFP, and of course si retired Colonel Basilio Dumlao ng Provincial Security Group, and of course si Major Zaida Maglalang ng Reserve Command. So since sa pagbubukas po ng Bancheto and Baratillo dito sa Capitol Compound, nag-implement na po tayo ng one-way traffic scheme. Papasok ng Capitol Compound and palabas ng Capitol Compound. Meron lang tayong in-establish na VIP entrance and exit or VIP lane na tinatauhan po ng ating mga kasama mula sa hanay ng PNP na pinangungunahan of course ng kanilang newly installed Provincial Director, si Police Colonel Manny Bringas, at ng iba pang miyembro ng composite team ng aming komite. Sa Isabela Sports Complex naman po, nag-implement rin tayo ng one-way traffic scheme. So, papasok sa Complex Drive and palabas po doon sa may Green Heights Subdivision intersection sa may gawing north side po ng Alibago. Oo. Kasi ang pinaka-crucial ho, yung talagang kick-off noon yung pagbubukas. Kumustahin ko lang yung assessment ho ninyo, Sir Kim, sa traffic. Buti wala namang mga nagkaroon ng problema that time. I understand sa peace and order, okay naman, generally peaceful. How about sa traffic management ho ninyo sa unang araw, sir? Alam mo, Exi, laking pasalamat ko nga sa inyo sa Isabela PIO sa pangunguna ni Attorney Elizabeth Binag, ang ating Provincial Information Officer, dahil sa very timely na paglabas ng ating pabatid sa publiko hinggil dito sa traffic scheme na ating ipinapatupad o ipapatupad para sa Banbanti Festival. Marami ang nakikiusap sa ating mga car pass, pero pasensya na po kayo, stricto po ang ating implementation ng car pass. Pero nevertheless, with regard to the traffic that we experienced yesterday during the opening, light to medium, heavy during the fun run, pero wala po tayong na-experience na standstill. Kasi tuloy-tuloy po yung bato natin pa northbound and pa southbound. Ayun po. Sa tulong naman po ng ating mga traffic marshals, yung Isabela Special Motorcycle Action and Response Team or iSmart. Oo, iba pa rin kasi, sir, no. Syempre, Sir Kim Patrick Agbayani yan, no. Before pa man na magsimula pagbubukas ho ng Banbanti, talagang nakikita ho namin ho kayo sa kalsada. But anyway, mamaya masigit pag-usapan ho natin yan sa kay Hepe. Meron po bang mga kasi ang daming tao yung aasahan, no, lalong-lalo na sa mga susunod pang mga event like Miss Queen Isabela, kasi open area na ho yung paggaganapan ho ng Miss Queen Isabela. We also have grand concert, street dancing competition. Meron po ba tayong mga ipapatupad ho, something like gun ban o meron ho bang paghihigpit, mga ipinagbabawal ho sa hanay ho ng kapulisan para sa ating mga kababayan? Yes, Sir Ezekiel, with regards po dito sa mga pinagbabawal po natin, actually yung pagdadala po ng mga firearms po natin, nakaalinsunod po yan doon sa policies na meron po tayo. So yung mga kababayan po natin na mga responsible gun owners po natin, alam na po nila yung policies kung paano po magdala ng firearms po, especially doon sa public places. So yung mga covert security po natin, yan ngayon yung focus po nila, titignan yung mga kababayan natin na talagang matigas ang ulo, magdadala pa rin ng mga pinagbabawal na mga gamit pagdating po dito sa mga occasions po na ito. So hindi po natin papayagan po mga ganyan na pangyayari, bagkus ito po yung papaigtingin po natin yung implementasyon ng mga ganitong mga activity para at least maiwasan po natin yung mga further damages po o kaya insidente na mangyari. So yan po yung focus po ng mga intelligence po, officers po natin, operatives po natin para maiwasan po natin yung mga insidente. And with regards po dun sa mga sabi nyo nga po na gun ban po, sir,
Wala pong pinapatupad na gun ban po dito, but then yung intensified campaign po natin against illegal possession of firearms po natin ay talagang patuloy po yan na pinapatupad natin. Huliin po natin kung sino po yung mga kababayan natin na maglalabag po dito sa alituntunin na ito, and hindi po natin palalampasin yung mga ganitong insidente. Oo. Pero sa inyo mga sir, no, of course sa Public Safety Office, Public Order and Safety, hindi kasi maiwasan no sa kasiyahan yung pag-iinom talaga. Nandyan yung intoxication. So paano ho ninyo tinitreat ho ito sa mga hanay ho ninyo? Ano yun? Pagbabawalan ho ba ninyo silang uminom dyan ho sa sa gilid ho ng daan o while watching? Meron kasi nausong ganun no, yung umiinom habang nanonood nakikisaya. Yes, sir. Ezekiel, dito po sa City of Bilagan, meron po tayong tinatawag na yung Project 10 O'Clock Habit. Actually, ito po prior po na meron po itong Bambanti, ito na po yung pinapatupad natin dito sa buong City of Bilagan. So, 10 O'Clock Habit in the sense na pagdating po ng 10 O'Clock po ng gabi, yung mga patrollers po natin ay naninita na po dito sa atin pong mga barangay na kung saan yung mga kababayan po natin na nagiinom dito sa gilid ng daan, do bawal po yan. Sinisita po natin yan para maiwasan po yung further insidente na mangyayari. So, nagiging proactive po itong mga activity na ito para maiwasan po yung re-respondehan pa po ng tropa natin instead na magtuon po tayo dun sa mga mas malagang bagay po na isi-secure po natin. Ganun po yung dito din po sa Bambanti. So meron po tayong committee, actually na-erase po natin ito kay Sir Kim as the incident commander nung nagkaroon po tayo ng final coordinating meeting na kung saan pagdating po ng 12 o'clock po ng hating gabi ay magsasara na po itong bancheto natin. Lahat po ng mga kababayan natin na andyan po nagsasaya, papauwi na po natin sila para at least maiwasan po natin yung sobrang kalasingan at pag-uwi po nila, safe po silang makauwi. Yan po yung titignan ng ating pong provincial government, ganoon din po yung ating incident commander, and of course yung committee po para at least masaya, wala pong nagluluksa doon sa pagdiriwang po natin nung Bambanti 2026. Bambanti Festival 2026 is a long week celebrations. Sir Kim, as a incident commander nga ho dito sa malaking event ho na ito, knowing na comparing ho no yung ratio ng bilang ng mga turista at bilang ho ninyo no, human power ho ninyo. Ano yan, nagkaroon ho ba kayo ng request for augmentation? Kasi syempre hindi po robot yung mga kapulisan at mga PSO members ho natin. Yes, in addition muna dun sa sinabi ni CO Piraposas, actually, in-emphasize din namin at naki-coordinate ang aming committee dun sa committee ng Queen Isabella Management at saka dun sa Bancheto Yes. na no selling and serving of liquors to minors. So lahat yun ino-observe including the curfew na napag-agrihan during the last coordination meeting of the committee. And with regard to the augmentation, during the send-off last Saturday, ang total number na inirelease ng Isabela Police Provincial Office po ay nasa 304 personnel from their rank. Sa composite team naman po na nagfo-focus dun sa traffic, parking, and crowd control, meron po tayong 178. So from the Public Safety Office of PGI, Bureau of Fire Protection Isabela, yun nga yung PSG, tsaka yung reservists, including, muntik ko na makalimutan, yung ating Posmo Ilagan. So sa pangunguna ni Mr. Matt Ronald Pagirigan rin po. So lahat po sila nakatulong sa ating committee. Ayan po. I'm just curious lang kasi Sir Kim, batikan ka na when it comes sa mga ganitong mga usapin. Last year, may napansin ho ba kayo na parang hindi naman siya major no problem na parang ayaw niyo ho ninyong mag-occur ulit no ngayong taon na ito. Kung meron ho 'yun, sir? Sa tingin ko wala naman, Exi. So kasi kung ano yung in-implement natin last year, basically sa traffic and parking scheme, ganun pa rin. So, mas naging proactive pa nga yung ating preparation ngayon. And as to the questions you raised earlier, yung sa ratio, yung security plan, inaral ng mabuti naman ng IPPO at ng City of Ilagan Police yan. So, naikalat ng mabuti yung ating personnel daily. At during the big events, Wednesday, Friday, and Saturday, may augmentation rin na provide si CO Piraposas from Ilagan City Police other than the whole team being provided to us by the Isabela Police Provincial Office. Speaking of plan, I'd like to take this opportunity na rin. I know, as far as I remember, mayroon kayong traffic plan, no? Paki-explain nga ho, Sir Kim, lalong-lalo na sa mga viewers ho natin na nanonood,
yung may mga sasakyan, kung saan ho ba yung mga designated parking areas, saan ho ba yung loading, unloading, para nang sa ganun maging aware yung atin ho mga kababayan. Syempre, by explaining that, papakita ho natin no, sa ating Facebook Live program. Okay, so nakikita niyo po ngayon sa inyong screen ang ating public area. Mula po yan sa northern part of Isabela. So mula sa mga bayan at sa City of Ilagan sa gawing norte. Meron po tayong public parking areas sa papasok sa Villa Jesusa. Yan po yung unang mahabang pink, colored pink road. And yung susunod naman po ng mga malalaking rectangle, yan po yung sa likod ng Motec Ilagan. So nasa likod po yan ng Isabela Sports High School at meron rin po sa kanyang harapan. So nasa likod po yung dalawang yan ng Isabela Sports Complex. Sa gawing harap po naman ng complex, yung brown po na pahaba, pakibalik po muna. Yan po sa gawing harapan po ng Isabela Sports Complex, yung pahaba, nagsisilbing public parking po yan para sa ating mga motorcycles. Including yung malaking brown po doon sa harap ng PGSO building, meron rin po tayong motorcycle parking area dyan. And yung para sa mga bus and trucks po or iba pang malalaking sasakyan tulad ng ating mga Boji Rodito Opportunity Trucks na galing sa PGI, meron po tayong parking sa may gawing taas, yung violet, sa compound po ng Provincial Engineering Office. So, let's assume no, keep showing that sir no, yung traffic plan natin napuno na. Kung sakaling puno na yung mga yung mga parking designated parking areas na yan. May mga ba tayo Sir Kim na pwedeng pagpuntan yung iba kasi napapansin natin yung iba kasi kung saan-saan na lang nila sinusuksok yung mga sasakyan. Lalong-lalo na no, pasensya sa mga motorista, yung mga single motorcycle rider natin. Exi, yung sok-sok na minention mo, sa tingin ko may iwasan natin yan ngayon. Dahil nga yung assurance namin sa iyo kanina sa deployment ng ating personnel. Papansinin natin yung kahabaan ng Green Heights Subdivision hanggang Iselco, no parking both northbound and southbound shoulder yan. So, hindi sila makakapag-sok-sok dyan ng mga motorsiklo nila. Pero sa gawing south, ipakita natin yung next na parking plan. Yan naman po yung ating in-establish na public parking area sa mga ating mga kababayan na magmumula sa mga southern LGUs or munisipyo. So sa tabi ng Shakey's Restaurant at sa harap ng Alibago Barangay Hall mismo. Napakalaki niyan. So nahiram po natin yung mga lupa na yan sa may-ari. So napag-grader naman po natin sa tulong po ni Engineer Lorenzo, ang ating provincial engineer. So ready yung mga lupa na yan and it will be manned or it's already manned by BPATS Alibago. May mga pulis sa labas at may mga tanod sa loob. So safe yung sasakyan ng ating mga kababayan na a-attend ng Bambanti Festival 2026. I'm actually about to ask no yung safetyness. Hindi lamang ng mga kababayan natin kundi yung mga sasakyan. Sir, nauuso usually no, it's carnapping usually. Sabi ho nila motor napping kapag motor daw. But generally, it's carnapping. So ano yung assurance? Paano natin masisiguro na yung mga sasakyan is hindi matatangay no ng mga kawatan kasi pwedeng magpanggap lamang no si Juan de la Cruz na sa kanya yung motor pero hindi pala. So ano yung assurance ho natin Hepe? Yes, Sir Ezekiel. Diyan po sa bagay po na yan, may mga tropa po tayong nakatutok sa mga parking areas po na yan. And of course, pag makita po nila na napaka-unusual yung galaw po ng mga kababayan po natin nandyan, mga tao nandyan po, lalo na po yung nagbabalak na magnakaw po nitong mga pag-aari, hindi naman po nila pag-aari, ay immediately po i-effect po nila yung arrest. O kaya magdadaan po yung tao na yan doon sa pag-i-interview na kung saan malalaman natin kung talagang ito po ay sa kanya talaga yung vehicle po na yan o yung motor po na yan. So with that na activity po siguro, yung action po ng tropa natin ay mababantayan natin na maigi itong mga motor na gaya po ng sabi nyo para maiwasan po natin yung motor napping. And actually last year po, di ba Sir Kim, wala po tayong na-record na nawalan po ng motor doon sa mga area na yan at dahil po doon sa experience po ng ating incident commander kasi sa tagal na po na nag-duty ito sa Bambanti natin ay doon na po talaga nagkaroon ng magandang plano
with regards po dito sa pagpapanatili po nung safety po nitong mga sasakyan po ng ating pong mga kababayan na gusto pong makisaya, dumalo po dito sa pagdiriwang po ng Bambanti po natin. Oo. Na kung kanina na-explain ho ni Sir Kim yung designated mga traffic yung mga parking areas ho natin, yung loading, unloading. How about sa PNP, Hepe? Meron po ba tayong mga designated din na mga police assistance desk ho? Saan ho pwedeng tumakbo yung ating mga kababayan kung sakaling magkaroon nga ho ng tinatawag ho nating emergency, like nawawalan ho ng gamit, para aswanan lang yung pagpupuntahan? Yes, Sir Ezekiel, ito pong mga police assistance desk po natin, meron po tayong designated area po dyan sa may Isabela Sports Complex. Makikita po natin yung assistance desk po natin doon sa may gate po mismo. Doon sa may QIP po natin or Queen Isabella Park, andun po sa may command post mismo. But then, yung mga kababayan po natin, hindi na po nila kailangang puntahan yung assistance desk na yan. Gawa na yung police po natin ay nagkalat po sa kahit saang sulok dyan sa area ng Kapitolyo po, doon sa area po nung kung saan may activities po tayo, doon sa pagdiriwang po nung Bambanti po natin. So kahit saan po yan, yung mga polis po natin, pwede pong makatulong sa atin pong kababayan na nangangailangan po ng tulong. At ganoon din po, pagdating sa medical, gaya ng sabi natin, yung committee po natin, nakaready po lahat yan, lahat ng pangangailangan nila, emergency, andyan po, pwede nilang itap immediately para at least ma-address po yung mga kababayan natin na nangangailangan po ng tulong, Sir Ezekiel. Sa ganyang mga event, talagang hindi may iwasan ng mga sir, lalo na Sir Kim, yung mga tricycle drivers. Siguro nandyan yung paglipa na ho ng mga kolorum. I don't know, sana nga ho'y wala. Kumusta ho yung koordinasyon ho ninyo sa transpo ho natin? Meron ho bang mga coordination para kahit papaano is maipaintindi ho sa kanila itong mga designated na mga loading and unloading areas ho natin? Exi, tulad nga nung sabi ko sa iyo kanina, ito na yung ginagawa natin for several years now. So, para sa loading and unloading zone sa ating public utility vehicles, meron tayong establish na tig-isa sa bawat lane. So, isa sa northbound, isa sa southbound. Hindi po kasi natin pwedeng damihan dahil pag mas maraming hinihintuan ng sasakyan, ibig sabihin po, mas marami pong bottleneck areas. Ganon. So, tulad ng tricycle, Exi, pansin mo dati meron tayong pila ng tricycle dito sa loob. Ngayon, dahil Bambanti period, hindi pwedeng pumasok yung mga PUVs dito sa loob ng compound, nasa highway lang sila. Including yung tricycle natin dito sa loob ng Capitol, andun sila ngayon sa may entrance, sa may labasan. May pila sila doon, organized. At the same time, pag may nangyari o may report mula sa ating mga kababayan na naka-experience sila ng hindi maganda, alam natin kung sino yung ating mga kakausapin kasi nandun sila sa iisang pila lang na yun. So at sa ating mga jeep naman, meron tayong police personnel na nagmaman sa kanila. So tuloy-tuloy ang pasok ng mga jeep at saka ng mga modernized jeep dun sa mga loading and unloading areas na yun. So yun lang, nakikiusap tayo sa ating mga kababayan na sana sundin nila itong ating mga ipinapatupad na ito para sa mas maayos na selebrasyon ng ating Bambanti Festival. Oo. Kanina ko pa iniisip, no? Ini-imagine ko tuloy sa hanay ho ng kapulisan, sir. Kasi busy ho kayo for this week, no? Since nung Sunday, yesterday, hanggang sa Sunday. Paano yung divisions of work ho ninyo sa hanay ho ng PNP? Alam ko marami ho kayong, I think kung hindi ako nagkakamali, 8 focus crime, no? Paano, kasi baka kukunin ng pagkakataon yung mga kawatan na, okay, nandun yung mga kapulisan natin sa labas. Pwede na tayong mag-akyat bahay or kung ano pa man. So, paano yung divisions of work ho ninyo? Tama yan, Sir Ezekiel. Actually, pagdating pa lang po nitong activity ang Bambanti po, meron na po tayong mga plano regarding dyan. Kasi talaga alam nyo naman po yung mga kawatan natin, mga kababayan natin na gustong gumawa o makaisa sa atin pong, sa kanila pong mga kababayan po, kapwa ilagay nyo, ganun po, ay talagang titignan nila kung kailan po busy itong atin pong mga kapulisan. So sa atin naman po, hindi po natin bibigyan ng puwang yung pagkakataon nitong mga kababayan natin na nag-iisip ng masama, gumawa ng masama, dahil gaya ng sabi ko kanina, talagang papaigtingin natin yung security na i-implement natin sa buong City of Ilagan. Meron tayong grupo, tropa na nakafocus po dito sa pagpo-provide ng security, dito sa pagdiriwang ng Bambanti. And of course, tuloy-tuloy pa rin po yung
patrolya na ginagawa natin, yung pagbabantay na ginagawa natin dito sa buong City of Ilagan. So andyan po yung mga tropa natin. Wala pong vacuum na security detail na na maiwanan po yan. Bagkus dadagdagan po natin yung tropa natin gawa ng yung full alert status na meron po tayo ngayon dito sa City of Ilagan. So yung mga nagbabalak po, talagang mahirapan po talaga sila dahil talagang sealed po lahat ng mga pwedeng mangyari dyan. Napag-isipan po natin yan. Maybe na siguro yung mga tropa natin kailangan lang talaga magsakripisyo para maiwasan natin yung mga insidente na gaya nung sinabi niyo po, Sir Kil. Oo, Sir. nako, masaya ho tayo no dito sa Isabela Broadcast Center dahil sa hanay ho ng kapulisan and of course sa public order and safety ho natin sa pamalampalalawigan ho ng Isabela, handang-handa ho sila when it comes to sa seguridad ng ating mga kababayan at syempre ng kanila ho mga properties. Hindi ko na ho kayo aabalahin pa, papatagalin pa yung ating hong kwentuhan kasi I know after this interview, lalarga na naman ho kayo. Siguro, mensahe na lang ho ninyo, Hepe, sa ating ho mga nagnanais ho na pumunta sa ating Bambanti Village at makisaya ho sa iba't ibang programa ng ating hong Bambanti Festival. Yes, Sir Ezekiel, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa iyo dahil na-invite po kami dito. And of course, nasabi namin yung plano namin, yung ginagawa po ng kapulisan natin dito po sa pagdiriwang ng Bambanti at doon po sa seguridad na pinapatupad po natin dito sa City of Ilagan. Sa atin pong mga kababayan na gustong makilahok, ay atin po silang inaanyayahan na makilahok, makisaya, dito po sa pagdiriwang ng Bambanti Festival 2026. Sinisigurado po namin sa inyo na ito po ay magiging isang napakasayang activity dito sa isang taon. Actually, sa isang taon lang po ito, di ba, Sir Kim? Oo, once in a year lang po ito na kinakandak. So pumunta po kayo, inanyayahan po namin kayo makisaya. But then, ito po, sa atin po mga kababayan, sumunod po tayo dun sa alituntunin na pinapatupad po natin dito sa pagdiriwang po ng Bambanti po na ito. Meron po tayong mga otoridad dyan na nagpapatupad ng mga alituntunin. Sundin lang po natin para maiwasan po yung mga pwedeng problema kakarapin natin pagdating ng dito sa lugar po na ito. Kasi para maiwasan po natin yung di ka nais-nais na pangyayari. Para din po ito sa inyo, yung mga pinapatupad pa namin na alituntunin na meron dito sa pagdiriwang po nitong Bambanti Festival mo ito. Yun lamang po, Sir. Okay, maraming salamat, Sir. Sabi ho dito, may nagpapaabot. Maraming salamat daw sa Public Safety Office sa Province of Isabela and sa atin ho mga kapulisan para sa pagtutok ho sa kaligtasan, seguridad para ho dito sa Bambanti Festival ho natin. So may mga nanonood ho kasi no, nagpapasalamat ho sila. Anyway, yung mga sir no, yung siguro mga kababayan natin, wag na kayo magdala ng sasakyan para ho hindi pa pandagdag ho sa traffic. Sir Kim, siguro mensahe naman ho ninyo or panawagan sa mga motorista para ho sa isang stress-free no na pagbisita ho sa Bambanti Festival. Okay, so hindi nangangahulugan na Bambanti Festival XC is magluluwag tayo sa pagpapatupad ng ating mga batas trapiko. So nais natin kunin ang pagkakataon na ito na i-remind ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nakamotorsiklo, sa inyong pagsuot ng helmet patungo dito sa syudad ng Ilagan sa pag-attend ng Bambanti Festival. So seatbelt, the usual, bawal mag-angkas ng bata, yung mga magmomotor, kailangan naka-helmet po tayo. And of course, nais ko kunin ng pagkakataong ito magpasalamat sa ating Oversight Committee Chair na siyang nag-approve ng ating mga car pass, traffic plan, and parking plan. Ang ating Provincial Administrator, Attorney Topi Mamawag. Sir, thank you very much for your support sa aming committee. And of course, batiin ko lang po ulit ang ating dalawang nagwagwapuhang board member, ang aming mga kapatid, Board Member EJ Diaz and Board Member Ed Christian Gopo. And of course, Vice Governor Kiko D, sa kanilang suporta sa hanay ng pulisya at sa buong committee sa pagpapatupad po ng ating lahat ng plano at mga yung ating mga napag-usapan during sa meeting. And of course, kay Governor Albano sa Bambanti Festival 2026.
Okay, with that, maraming salamat ho muli. Napakalinaw po no ng inyong mga pagpapaliwanag sa mula ho sa preparations at the same time doon ho sa executions ho ninyo. Sa madaling salita, handang-handa na ho ang lungsod ng Ilagan at maraming salamat ho muli Public Order and Safety Officer at the same time ang Incident Commander Sir Kim Patrick Agbayani at kay Police Lieutenant Colonel Jeffrey Raposas sa pagbabahagi ho ng mga impormasyon. Sa atin ho mga kababayan, ang disiplina ho ay nagsisimula ho sa atin. Sumunod sa batas trapiko at makipagtulungan ho sa ating mga otoridad para sa isang masaya, makulay at higit sa lahat, ligtas ho na Bambanti Festival. Salamat ho sa mga nanood sa special ho na episode ngayong hapon. Huwag din hong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page Isabela PIO at mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa updates lalong-lalo na sa mga aktibidad o kaganapan sa Bambanti Festival 2026. Sa ngalan ho ni Isabela Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamahalang palalawigan ho ng Isabela. Muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng pamahalang palalawigan ng Isabela na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan at manatiling connect sa isa't isa. Ito ho ang Isabela Connect ka dito. Maraming salamat sir. Thank you sir. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.